Hello, kamusta tayong lahat? I exalt the name of the Almighty Father, for He is worthy to be praised and adored. He is worthy to be exalted on high, our Almighty Father, the Creator of heaven and earth. And I am very thankful of Jesus Christ, and I glorify the name of Jesus Christ for His redeeming blood. Every day, maraming blessings si Almighty Father. Hindi man tayo mayaman sa mga material things, but our Father owns the world. And someday, we will be with Him, and we will enjoy our inheritance, our Father, and to reign with Jesus Christ in His kingdom that will never end. Kaya yung true riches, it's not here on earth. It's with our Father. It's our Father. And it's Jesus Christ, the Lamb of God. Yung mga tao babayaran ng lahat, makakuha lang ng mahabang buhay, di ba? Kaya ang bayad sa ospital, mahal. Yung healthcare, mahal. Bakit? Kasi gusto ng mga tao mabuhay. Gusto ng tao ma-extend pa yung kanilang lifespan or yung kanilang time here on earth. Kaya yung mga tao, greedy and selfish. Dahil gusto nilang mabuhay sa mundo na to. Pero tayo, magtitiwala tayo kay Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. Dahil nasa tatay natin ang everlasting life na kay Jesus Christ, by trusting Jesus Christ because of His blood, priceless, and the comfort of the Holy Spirit reminding us to always follow the directives of our Father in Jesus Christ. Kaya ang mundo na to ay puno ng kasalanan dahil lahat ng tao gusto ma-extend ang buhay nila. Lahat gustong kumain. Diba? Kasi sasabihin ng tao, mamamatay ako pag hindi ako kumain. Kaya ang ginagawa ng iba, nagnanakaw. Ang ginagawa ng iba ay nanloloko. Ang ginagawa sa mga ospital ay gusto nilang mag-harvest ng mga organs ng mga tao para maibenta sa mga mayayaman dahil malaki ang bayad. So lahat, yung pinaka-puno, no? O yung root cause kung bakit greedy ang tao ay dahil sa gusto nilang mabuhay sa mundo na to. Hindi nila alam na ang buhay galing kay Almighty Father. Trust the Almighty Father. Trust Jesus Christ and we will have everlasting life. That is the wisest decision that we will make. Hindi naiintindihan ng tao. Kahit sa pagbasa ng Bible, ang mga tao nagbabasa ng Bible, hindi pa rin naiintindihan. Total commitment kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father ang kailangan. Surrendering ourselves to our Father, humbling ourselves before Him. Stop doing sins. Stop wickedness. And love our Father above all. Para makagawa tayo ng tama, dapat mahal natin ang tatay natin. Siya ang ating priority. Para makagawa tayo ng tama, makapag-desisyon tayo ng tama.
So last time we read the last chapter of Micah, no? Chapter 7. So i-recap natin yung chapter 7 ng Micah. So nakalagay dito sa verse 1 na nakakalungkot dahil walang mga tao na worthy to be saved, kasi lahat gumagawa ng kasamaan. Walang mag-glean na grapes. Walang first ripe fruit. At dito sa verse 2, wala na rin yung faithful or loyal person na nakatira dito sa mundo. Kasi lahat gumagawa ng kasalanan. Lahat nagpaplano ng mga evil deeds. Gaya ng mga religious leaders, gaya ng mga government officials, sa judicial system, mga nagpapatupad ng batas, mga public servants, and even the great man of this world. Mga great man, mga business person, na mga philanthropist, no? Pero yung mga philanthropist na yon, may ginagawa rin silang kalokohan. Oo, tumutulong sila, nakakapag-donate sila ng malaking pera, pero pag nagdo-donate sila, gusto nilang i-announce ang kanilang names. Ang sabi ni Almighty Father, kung tutulong ka sa tao, huwag mo ipaalam. No? Sa ibang tao, kung ano yung itutulong mo. Para nang sa ganon, maitaas ka ni Almighty Father, matuwa si Almighty Father. Dahil lahat naman ng mga blessings na nakukuha natin came from our Father. Wala tayong nagawa on our own. Even yung mga oxygen, di ba? Mga carbon dioxide, yung mga minerals, nagawa ba natin yon? Yung health natin, sino nagbibigay ng kalusugan natin? Sino nagsusustain sa atin para makapag-function? Si Almighty Father. Yung kanyang awa sa atin. Because He is full of mercy. Pero ang tao, they conspire together to do injustices and wickedness to people, to their brethren. At darating yung time of punishment, at magugulat ang mga tao. There will be confusion. At sa time ng bago dumating ang great harvest, people will betray each other. Ngayon pa lang, no? We betray each other na. Paano we betray each other? Yung mga kaibigan mo, chismis mo, ganon. Mga backhanded compliments. Kunyari, masaya ka, pero ang totoo, hindi ka naman masaya na kino-compliment mo sila. Inaasar mo, ganon. Gumagawa ka ng way para sa ikatataas ng pangalan mo. Dahil insecure ka. Kaya binibetray mo yung ibang mga tao. Kaya gumagawa ka ng butihan in exchange of something like power, wealth, and fame. No? Kaya tumutulong ka, ilalagay mo yung name mo para sa fame. Yun, tumulong yun. Ang galing nun, tumutulong yun. Napakabait na tao nun eh. Walang mabait na tao sa mundo. Ang mabait si Almighty Father. Sabi ni Jesus Christ. At kung anong sinabi ni Jesus Christ, yun ang totoo. So tayo hindi tayo makikipag-partake in the wickedness of this world. Dahil ang kayamanan natin, yung tatay natin.
Kung importante sa atin si Almighty Father, we will stop committing sins. We should follow God's laws. At there will be times, no, na when you follow the Almighty Father, may mga tao na against sa'yo. Dahil tayo, we are not of this world. Tayo na mga followers of the Almighty Father and Jesus Christ. Therefore, I will look to the Lord. Kay Almighty Father tayo lahat titingin. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Si Almighty Father, papakinggan niya tayo. Set our eyes to the Holy One, si Almighty Father. At tayo, nagkasala rin tayo dahil pantay-pantay tayong makakasalanan. At tayo ay naparusahan. Tatanggapin natin yung punishment ni Almighty Father. At papatawarin niya tayo. I-restore niya tayo. At sa reason na yun, makikita natin yung kabaitan ni Almighty Father sa atin. Ipapaintindi niya sa atin ang kanyang mga kadahilanan. At naiintindihan na natin yun. Naiintindihan niya na ba yun? Naiintindihan niya na ba? And then yung mga wicked people na patuloy pa rin na paggawa ng mga ayaw ni Almighty Father, the rebellious people, anong gagawin sa kanila? So itong mundo na to, dudurugin ni Almighty Father, lilinisin, i-renovate niya. Dahil itong mundo na to naging desolate, naging barren land. Kahit maganda ang lugar na to, inabuso ng tao ang kapwa-tao. At inabuso rin niya ang mga resources. Inangkin niya ang mundo na to, ang tao. Pero ang gagawin ng Almighty Father, itong mundo to magiging desolate. At pinadala si Jesus Christ to teach us the ways of our Father. Kaya tayo ay na-renew ang strength natin. Sino kagaya ng Diyos natin na nagpapatawad ng kasalanan? At hindi siya nagre-retain ng kanyang galit forever. He will not hold grudges forever because He delights in mercy. Masaya si Almighty Father pag humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Kaya He delights in mercy. Kahit na galit si Almighty Father kung hihingi tayo ng tawad, natutuwa si Almighty Father. Ganun kabait yung tatay natin. Kaya yung tatay natin, kung magalit, matindi. Dahil sa kanyang kabaitan. Naintindihan ninyo? May mga tao na kung magalit, matindi. Minsan lang magalit dahil mapagbigay. No? Pero pag napuno na, doon na sumasabog yung galit. Ganun si Almighty Father.
So yung unang pagkakataon na yung galit ni Almighty Father ay pinakita niya sa tao ay yun yung sa the great flood nung time ni Noah. And the second time around, and the last time na ilalabas ni Almighty Father yung kanyang galit ay ang sa time ng pagdating ni Jesus Christ. Mas matindi yun. Dahil doon, diretso na agad sa impyerno ang mga wicked people. 1/10 ang matitira na tao. At yung mga followers of the Almighty Father, the faithful followers of the Almighty Father and Jesus Christ, kasama na ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Kaya kawawa ang mundo na to. Dahil wala na magtuturo sa mga tao, sa mga natira ng mga 1/10 at sa kanilang mga future children. Kaya yung mga tao na yon ay magiging barbaric. Sila yung mag-aaway sa Battle of Gog and Magog. Pero si Almighty Father, yung promise niya, tutuparin niya. Yung promise niya kay Abraham na si save ni Almighty Father ang mga anak ni Abraham. At i-bless niya ang mga anak ni Abraham. Abraham means father to many nations. So kasama na rin tayo doon. Hindi natin alam, no, na baka meron tayong lineage ni Abraham. Hindi natin alam. Pero surely, meron tayong lahi ni Noah. Ha? Wala na sa ating lahi ni Cain. So from Adam and Eve, si Seth, and then down the line, tapos si Noah na. Doon na tayo galing. Dahil may 3 anak si Noah, di ba? Doon tayo galing. Si Shem, si Japheth, saka si Ham. So dito na tayo sa Nahum chapter 1. Nahum means comforter. Si Nahum ay prophet of the Almighty Father. 3 chapters itong book of Nahum. Prophetic book din. So si Nahum, galing siya sa lahi ng Elkoshite. Or yung tatay niya, or yung lineage niya ay si Elkosh. Hindi natin alam kung saan galing si Elkosh. Pero dahil sa Nahum, the Elkoshite, Elkosh, ito yung kanyang ninuno. Tapos Elkoshite, ito yung kanyang lugar. Usually, ganun ang nangyayari, di ba? Kaya Nahum, the Elkoshite. At naka-address sa Nineveh, itong Book of Nahum. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng Nineveh? Baka sabihin niya, bakit natin babasahin ang Book of Nahum? Para naman para sa mga tao sa Nineveh yan, para sa mga Ninevites. Ang mundo natin, hindi lang Sodom and Gomorrah, hindi lang Babylon, hindi lang Assyria, Nineveh rin. Naintindihan niyo dahil ang mga lugar na Babylon, Assyria, Sodom and Gomorrah, Nineveh, mga lugar ng mga taong gumagawa ng kasalanan. So, ang mundo natin, gumagawa tayo ng kasalanan, kaya ang mundo natin, Nineveh din. There is nothing new under the sun. Nakalagay sa Book of Ecclesiastes, no?
So Nineveh means to propagate strongly. Magpakarami, no? Or ipakalat. The seat of government. Yun ang ibig sabihin ng Nineveh. So basahin natin Nahum. Chapter 1. The burden against Nineveh, or the oracle or the prophecy against Nineveh. So, familiar tayo sa Nineveh dahil si Jonah, kilala niyo si Jonah, di ba? Yung nilunok ng isang malaking isda. Kaya, familiar tayo sa lugar ng Nineveh. So, Jonah chapter 1 verse 1 to 3 nabanggit, no? So, si Almighty Father, inutusan si Jonah na magpunta sa Nineveh dahil sa wickedness ng mga tao. So, itong Nahum, naka-address din sa Nineveh. Naka-address sa atin. At saka si Nahum, sa prophet siya, bandang Israel. After ni Micah, at ang kanyang contemporary, wala siyang kakontemporary. Wala siyang kasabay na prophet. Nakikita niyo ba yung guidelines? Lalagay ko ba wala yung guidelines? Yung guidelines, after kasi ni Nahum, si Daniel. So, di ba nabasa na natin yung book of Daniel? So, before nabuhay si Daniel, si Nahum muna. Si Daniel, ang kakontemporary niya, si Habakkuk, si Zephaniah, Jeremiah, Ezekiel. Pero si Nahum wala siyang kasabay. Pero nung time na siya ay prophet, wala nang king ang Israel. Sinakop na ng Assyria. Assyria and Babylon. Israel into Assyrian captivity. Pero merong hari pa noon sa Judah. Kasi unang sinakop ang Kingdom of Israel kumpara sa Kingdom of Judah dahil nahati, di ba? So nung sa Kingdom of Judah, ang king nung naging prophet si Nahum ay si Hezekiah, Manasseh, Amon, o yun lang. So basahin na natin itong Nahum. Nag-check lang tayo ng background ni Nahum. The prophecy against Nineveh, the book of the vision of Nahum the Elkoshite. Vision of Nahum the Elkoshite. Anong ibig sabihin ng vision? Ibig sabihin, hindi naman niya nakita si Almighty Father. Pero ipinakita sa kanya ni Almighty Father kung ano ang mga mangyayari. Kaya nga, vision. So, yung mga prophets, hindi na nakikita si Almighty Father, pero nakakausap nila at kinakausap sila ni Almighty Father. Paano sila nakakausap ni Almighty Father? Nakakausap ni Almighty Father ang kanyang mga prophets dahil pinipili ni Almighty Father yung kanyang mga prophets. Hindi natin alam kung ano ang mga requirements para maging prophets, kung paano or bakit pinipili ni Almighty Father. Pero merong sariling reason si Almighty Father. Tatanong natin, pag nakita na natin tatay natin, sa ngayon hindi pa natin makikita si Almighty Father kasi nasa flesh pa tayo. Madudurog tayo, masusunog tayo. Si Moses, nakita lang niya ay ang likod na balikat ni Almighty Father kasi hindi pwedeng humarap si Almighty Father, mamamatay si Moses. Pag nakita niya, yun ang harapan dahil sa holiness ni Almighty Father.
Paano na ipapakita yung vision? You will hear a voice behind your ear. No? Tapos habang nagpipray si Nahum, ipinapakita sa kanya ni Almighty Father. At alam niya, alam ni Nahum na si Almighty Father yung kausap niya because anong sabi nga ni Jesus? My sheep know my voice. Kilala ng mga sheep kung sino yung kanilang amo. Kayo ba? Naririnig niyo ba ang boses ni Almighty Father? Kinakausap niyo ba si Almighty Father? Sumasagot si Almighty Father, you will hear a voice behind your ear through the power of the Holy Spirit. Kasi may mga tao nagtatanong, paano mo nakakausap? Hindi aware. Akala ko kasi normal lang sa mga tao. Na hindi pala. May mga tao hindi nila alam kung paano kausapin si Almighty Father. We must humble ourselves at saka kailangan malinis ang puso natin pag lalapit tayo sa tatay natin. Hingin natin ang kanyang awa. So ituloy natin umpisa natin. The prophecy or burden against Nineveh, the book of the vision of Nahum the Elkoshite. Verse 2, God is jealous and the Lord avenges. Yes, God is jealous. Bakit? May karapatan si Almighty Father na maging mag-jealous siya. Bakit? Dahil siya ang gumawa sa atin. Di ba sabi niyo, baka sabi niyo, akala ko ba hindi ka dapat envious, jealous? Hindi dapat, dahil pantay-pantay ang tingin sa atin ni Almighty Father. Pero si Almighty Father, may karapatan siyang maging jealous dahil siya ang gumawa sa atin. Pero binabaliwalahan natin siya. God is jealous and the Lord avenges. Baka sabi niyo, akala ko ba masama ang ilalagay mo yung yung gaganti ka masama. Tayo masama tayo pag gaganti, pero kay Almighty Father hindi. Dahil si Almighty Father, mayroon siyang karapatan. Dahil siya ang creator. May karapatan siyang magalit. May karapatan siyang magselos. May karapatan siyang bigyan ng hustisya ang kanyang mga anak. May karapatan siyang ipatigil ang mga kasamaan na ginagawa ng mga tao. Dahil tayo puro kasama ng ginagawa natin. The Lord avenges and is furious. The Lord will take vengeance on his adversaries, and he reserves wrath for his enemies. Sino ang kaaway ni Almighty Father? Ang wickedness. Ang mundo na to, na punong-puno ng kasalanan. Hindi sinusunod si Almighty Father. Dito sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God. Paparusahan ni Almighty Father yung mga tao na hindi kilala si Almighty Father. And on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Kung sino ang hindi sumusunod sa gospel or sa mga itinuro ni Jesus Christ. At sa hindi kilala si Almighty Father, hindi kina-acknowledge si Almighty Father as the Almighty God, the Creator, yung binabastos ang pangalan ni Almighty Father, yung mga taong na yun, they will receive the vengeance of the Holy God. Bakit magre-vengeance si Almighty Father? Dahil lahat binigay sa atin. Tayo taga-kuha lang tayo, taga-sira lang tayo ng mundo.
Pero si Almighty Father, lahat ng blessings para sa ikabubuti natin, ibinibigay sa atin, tayo, ginagawa natin puro kasamaan. Deuteronomy chapter 32 verse 35, vengeance is mine and recompense, their foot shall slip in due time. For the day of their calamity is at hand, and the things to come hasten upon them. So that's Deuteronomy chapter 32 verse 35. Nananakit tayo ng kapwa-tao natin. Kaya galit si Almighty Father. Hindi lang dahil sa galit si Almighty Father, dahil para lang sa kanyang sarili. Hindi, dahil tayo, sinasaktan natin ang kapwa-tao natin, kaya nagagalit si Almighty Father. Mas sinusunod yung fallen angel kaysa kay Almighty Father. Yung fallen angel, wala naman siyang nagawa eh. Wala siyang na-create. Kahit yung impyerno, hindi create niyang fallen angel. Yun ang kanyang kulungan. Naintindihan ninyo? Kaya walang na-create na lugar ang fallen angel. Si Almighty Father ang powerful. Ang alam lang ng fallen angel ay magmanipula ng mga tao, gaya ng mga ginagawa ng mga wicked people, minamanipula ang kapwa-tao nila. Verse 3, the Lord is slow to anger and great in power. Hindi madaling magalit si Almighty Father dahil He is good and His mercy abounds. No? And His mercy abounds. Pero yung mga tao, ginagalit si Almighty Father. So the Lord is slow to anger and great in power and will not at all acquit the wicked. Yung mga tao na wicked, hindi mapapawalan ng parusa. Baka sabihin niyo, paano yun, wicked ako, pero gusto kong lumapit kay Almighty Father. Matatanggal lang yung kasalanan, mapapatawad ka pag lumapit kay Almighty Father. Pero yung mga tao na patuloy na gumagawa ng wickedness kahit alam na nila ang katotohanan, they will be thrown into eternal damnation. Hindi sila ma-acquit sa kanilang wickedness. Hindi mawawala ang kanilang kasalanan dahil ayaw nilang i-acknowledge si Jesus Christ. Ayaw nilang maniwala. Wala silang pananampalataya. Dito sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung i-confess natin ang ating sin, pero dito na and He will not acquit at all and will not at all acquit the wicked. Ito naman yung mga tao na hindi kino-confess yung kanilang mga kasalanan kay Almighty Father. Pero kung i-confess natin ang kasalanan natin kay Almighty Father, magpapakumbaba tayo, papatawarin tayo. Kaso ang mga tao, mayayabang. Akala natin, alam na natin lahat, akala natin magaling na tayo. At saka dapat patawarin din natin yung kapwa-tao natin kahit ano man nagawa sa atin. Kasi lumalapit tayo kay Almighty Father, tapos may galit tayo sa kapwa-tao natin. Maalala natin yung pain that the people caused on us, no? Pero, patawarin natin sila. Pero naaalala natin, di ba? Pero, sa puso natin, hindi na tayo galit. Yun ang ibig sabihin na patawarin natin yung mga tao nagkasala sa atin. Hindi natin sila i-wish na magkaroon ng harm, na maka-experience sila ng pain and sufferings. Kundi, ipag-pray natin. Kaya, yung kasalanan natin mawawala, mapapatawad tayo ng tatay natin. Pero itong and will not
at all, acquit the wicked. Ito yung mga hindi humingi ng kapatawaran kay Almighty Father. Hindi sinusunod yung mga teachings of Jesus Christ. The Lord has His way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of His feet. So Almighty Father, powerful siya. Yung clouds, alikabok lang sa kanyang mga paa. May ways si Almighty Father on how to punish His people. May mga events na nangyayari sa buhay natin na bigla-bigla na lang akala mo okay na, mayaman na ako, ito na, nasa pinnacle of, ano na tayo, nasa pinnacle na tayo ng buhay, no? Or victorious na tayo. Pero pag hindi tayo nagtiwala kay Almighty Father, patuloy tayo sa paggawa ng kasalanan, bigla-bigla na lang may experience ka, bigla-bigla na lang na hindi mo inaasahan. Kasi nga, in the whirlwind and in the storm and the clouds are the dust of His feet. Powerful si Almighty Father. The Lord has His way in the whirlwind and in the storm. Mabilis. Whirlwind and in the storm. Mabilis ang parusa ni Almighty Father. Ang punishment, mabilis. Unexpected. Dahil powerful si Almighty Father. Kaya niya lahat ibalik na rin ang mga bagay. Verse 4. He rebukes the sea and makes it dry, and dries up all the rivers. Yung mga sa nature na nangyayari ngayon, sa tingin ninyo, dahil lang ba sa natural occurrence yun, kaya nangyayari yun? Hindi, ina-allow ni Almighty Father yun para magising tayo. Minsan marami tayong mga taong sinisisi, no? Bakit nagkaganon? Pero, bakit hindi natin tingnan yung sarili natin? Ano ba naging kasalanan ko? Bakit ako naka-experience ng ganito? Tignan natin yung sarili natin. Bakit nakakaranas ako ng pain, suffering? Tingnan natin sarili natin, ano ba ang nagawa natin sa kapwa-tao natin? Ano ba ang pagkakasala natin sa tatay natin? Kino-correct tayo ng tatay natin. May mga times na pinagsabihan na tayo ni Almighty Father pero hindi tayo sumunod. Alam na natin kung ano ang totoo, pero hindi natin sinunod yung utos ni Almighty Father. Patuloy pa rin tayong sumamba sa mga graven images. Patuloy pa rin sa pangchichismis ng kapwa-tao. Patuloy pa rin nila-disregard yung mga kautusan ni Almighty Father. Ulitin natin, no? He rebukes the sea and makes it dry, and dries up all the rivers. Bashan and Carmel wither, and the flower of Lebanon wilts. Bashan means fruitful. Carmel means orchard or garden. And the flower of Lebanon wilts. Flower of Lebanon, ito ay soft pink flowers with a spicy scent. Nagwi-wither. Nawawala, hindi na nagiging productive. Kahit na gaano pa kaganda, nasisira. Bakit? Because of the Almighty Father. He rebukes the sea and makes it dry. And dries up all the rivers. Dahil powerful si Almighty Father, kaya niyang gawin lahat. He can do great and mighty things that no man can fathom. And no man can stop. Verse 5. The mountains quake before Him, the hills melt, and the earth heaves at His presence. Yes, the world and all who dwell in it. Nung time na si Moses, no, kausap ni Almighty Father, bumaba si Almighty Father.
Yun lang yung time na nabasa natin, no? Na nakipag-usap si Almighty Father sa tao nang bumaba siya dito sa mundo. Kasi most of the time, vision and dreams ang ginagamit ni Almighty Father sa pakikipag-usap sa tao. Noong time na si Moses, siya mismo yung bumaba. Nilinis niya yung mountain. Sinunog niya yung kapaligiran bago siya bumaba. Kasi nga, yung fire, nakakapaglinis yon. Hindi masama ang fire. Nagiging masama lang ang fire kung yung nililinis hindi na malinis. Talagang nanunuot yung dumi. Gaya sa impyerno, nanunuot yung dumi ng wickedness and evilness and unrighteousness. Kaya hindi na malinis yung impyerno. So dito, no, sa nung pagbumaba si Almighty Father, nung kinausap niya si Moses sa Mount Sinai. 16 to 19. Ito, ay. Ito nga to. Tingnan ninyo sa Exodus chapter 19, verse 16 up to 18. Basahin natin, ano? Then it came to pass on the third day in the morning that there were thunderings and lightnings, and a thick cloud on the mountain, and the sound of the trumpet was very loud, so that all the people who were in the camp trembled. So nanginginig yung mga tao sa takot. Nakarinig sila ng shofar. And Moses brought the people out of the camp to meet with God. And they stood at the foot of the mountain, yung mga tao. Sa paalang ng bundok sila, hindi sila pwedeng umakyat. Now, Mount Sinai was completely in smoke, because the Lord descended upon it in fire. Kasi nga, kailangan malinis yung lugar bago bumaba si Almighty Father. Kaya fire. Its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. And when the blast of the trumpet sounded long and became louder and louder, Moses spoke, and God answered him by voice. Then the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. Nakipag-meet si Almighty Father kay Moses. So ito yung once lang nangyari ito, no? Nung na-meet niya si Moses sa Mount Sinai. So nagkaroon ng nag-quake yung mountain, buong bundok. Sobrang bulol ako, pasensya na, no? Buong bundok nayanig. Tapos smoke, may mga smoke pa. Dahil nga si Almighty Father, powerful yung presence lang niya. No? Kaya nga dito sa verse 5 ng Nahum chapter 1 verse 5, the mountains quake before him, the hills melt, and the earth heaves at his presence. Yes, the world and all who dwell in it. Pati yung mga tao, di ba, natakot. Nakakita na ba kayo ng tao na ano, yung parang malakas yung presence? Parang di ba ako nakakita ng tao. Pero yung iba, no, pag nakakita ng kanilang mga idols or mga sikat na mga celebrity, nag-iiyakan sila, di ba? Si Almighty Father pa kaya na nag-create ng buong mundo. Pag nakita natin, baka hindi natin kayanin, no? Verse 6, who can stand before his indignation, or anger, or fury, or wrath, or displeasure? And who can endure the fierceness of his anger? Yung presence lang ni Almighty Father, matindi na, no? Very strong yung presence ni Almighty Father. Paano pa kaya yung galit niya?
Sino makakapagtiis? Kung ma-experience mo yung galit ni Almighty Father, ano nang mangyayari sa atin? His fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by Him. Pati mga bato, tatapon ni Almighty Father sa mundo. His fury is poured out like fire. Na nakalagay ito sa Book of Revelation. Di ba nababasa natin sa Book of Revelation na may mga fire na mangyayari at may mga rocks na malaki na tatapon sa mundo. Gagawin ni Almighty Father yon. Hindi yung galing sa outer space, ha? Kayang gawin ni Almighty Father yon because Almighty Father is powerful. Baka kasi ang isipin niya, baka galing sa yung comet yon, galing sa outer space. Nasa tayo? Nasa firmament tayo. May covering yon. We cannot get out of this world alive. Andito lang tayo sa enclosure. Andito tayo sa sheepfold. Hindi tayo makakalis dito. Unless na lang na aalisin tayo ni Almighty Father at ililipat niya tayo sa kanyang mansion. Or, kung wicked tayo, saan tayo dadalhin? Sa Sheol, yung kaluluwa ng tao. Tapos, yung katawan ng tao, anong mangyayari? Mabubulok, babalik sa lupa. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. And He knows those who trust Him. Alam ni Almighty Father kung sino ang nagtitiwala sa Kanya, kung sino ang nagmamahal sa Kanya. Alam ni Almighty Father, kaya wala tayong maililihim na sasabihin natin, ako nagtitiwala ako kay Almighty Father, sasabihin niya, no? Pero meron kang graven image. Kanino ka nagpipray? Kay Almighty Father ka ba nagpipray? Kasi kung kay Almighty Father ka nagpipray, alam ni Almighty Father na nagtitiwala ka sa Kanya. Pero kung sa iba ka nagpe-pray, hindi kay Almighty Father, alam ni Almighty Father na hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Hindi ka nagtitiwala sa Kanyang mga salita. Hindi ka nagtitiwala kay Jesus Christ. So kung hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father, hindi ka nagtitiwala kay Jesus Christ, kayo na ka nagtitiwala sa fallen angel ka nagtitiwala, sa customs and traditions handed down from your ancestors na wicked din na kagaya mo. Verse 8. But with an overflowing flood, He will make an utter end of its place, and darkness will pursue His enemies. Sino yung kaaway ni Almighty Father? Enemies. Yung mga rebellious people, the disobedient people. Ikaw, kaaway ka ba ni Almighty Father? Are you a disobedient person? Hindi mo ba mahal si Almighty Father? Hindi mo ba mahal si Jesus Christ? Bakit iba ang sinasamba mo? Bakit hindi ka nagpipray kay Almighty Father? Bakit hindi mo sinusunod ang sinasabi niya rito sa kanyang mga salita? Bakit hindi mo ina-acknowledge si Jesus Christ? Bakit hindi mo gina-glorify ang name ni Jesus Christ? Iba-ibang mga pangalan ang tinatawag mo. Kung ibang pangalan ang tinatawag mo, aside from the Almighty Father and Jesus Christ, then you are God's enemy. Anong gagawin sa enemy ni Almighty Father? Darkness will pursue His enemies. So, yung mga tao, na mga wicked people, they will be bombarded with so much pain and sufferings. Kaya overflowing flood, no? Dito sa verse 8. Umaapaw na mga paghihirap. Sufferings, tragedies, pestilence, famine, halo-halo na nakahirapan sa buhay. And He will make an utter end of its place. Ipitigil ni Almighty Father ang buhay ng tao na yun.
And darkness will pursue his enemies. There's no hope and a future anymore for the enemies of the Almighty Father. Why? Because they will be thrown into eternal damnation. Verse 9. What do you conspire against the Lord? Ano ba ang plano mo against the Almighty Father? He will make an utter end of it. Ititigil ni Almighty Father. Hindi ba tutuloy ang plano mo against the Almighty Father? He will stop his enemies from their devious plans. Affliction will not rise up a second time. Ulitin natin na verse 9. No? What do you conspire against the Lord? So may mga tao ngayon na nagko-conspire sila against the Almighty Father. Ano yung mga bagay na yon? They plan of what to do in this world without asking the advice of the Almighty Father. Ano pa ang gusto ng tao? Mamayani sila or maghari sila sa mundo na to. So they're conspiring against the Almighty God. Ano pa ang gustong gawin ng mundo na to? Family planning. Population control. That's devising plan against the Almighty Father. Dahil ang gusto ni Almighty Father, mag-multiply ang mga tao. Pero ang gusto ng tao, para konti lang ang maghari sa mga lupain, sa mga bagay dito sa mundo. Gustong pigilan ang mga tao na magpadami. Kasi nga selfish and greedy. Napakalaki ng lupa na ginawa ni Almighty Father. Kasya ang mga anak ni Almighty Father, pero may mga tao na greedy and selfish. Anong gagawin ni Almighty Father sa mga tao na yan? He will make an utter end of it. And affliction will not rise up a second time. Isahang beses lang yun. Pag nagalit si Almighty Father, pero napaka-painful nun. Isahang bagsakan lang ang gagawin ni Almighty Father. Kaya nga, affliction will not rise up a second time. Sa time of the great harvest. Isang bagsakan lang yun. Wipe out lahat ng mga wicked people. Verse 10. For while tangled like thorns and while drunken like drunkards, they will be devoured like stubble fully dried. Anong nangyayari sa verse 10? Tangled means entwined or enmeshed. Na parang mga tinik. And while drunken, like drunkards. Parang mga lasing. Pag ang lasing, pag ang tao lasing, ano siya? Impaired judgment. Ano pa? Nagba-blackout. No? Yung pinakamalala, blackout. Hindi na niya alam ang nangyayari sa sobrang lasing. No? Or loss of consciousness. Ganun ang mangyayari sa mga tao. Confusion. They shall be devoured like stubble, fully dried. Madaling sunugin. Parang mga damo ng tuyong damo. They will not know what hit them. Dahil sa mabilis na punishment ni Almighty Father, hindi alam ng tao. Magigising na lang silang bigla. Nasa impyerno na. Kasama ng mga devil. Kasama ng mga katulad nilang mga wicked people. Na kahit na walang katawan ang mga tao doon, pero walang physical body, no? Pero may soul. Yung soul ng tao na wicked, mararamdaman niya yung pain ng fire. Mararamdaman niya
yung uod na gumagalaw, gumagapang sa katawan niya. Makakaramdam pa rin siya ng pain, gaya ng pain na nandito sa mundo, no? Yun nga lang, ang pagkakaiba nga lang, hindi ka mamamatay pag nasa impyerno ka. Magwi-wish ka na sana mamatay na sa impyerno, pero hindi ka mamamatay dahil nasa impyerno ka na. Dahil patay ka na, there's no hope in the future anymore. At kahit na sumigaw ka kay Almighty Father, na humingi ka ng kapatawaran kay Almighty Father, kay Jesus Christ, hindi ka na papakinggan dahil kinalimutan ka na. Yun yung jail na walang labasan. Yung jail dito sa mundo, pag namatay ang isang tao sa jail dito sa mundo, yung soul niya, no, free pa kung mapupunta kay Almighty Father or dun sa eternal damnation. Pero pag ang soul napunta na sa impyerno, wala nang labasan yun. Nandun na siya forever, for all eternity. Bakit? Kasi you devised against the Almighty Father, or you conspire against the Almighty Father, and you partake in the wickedness of this world. Instead of following the commands of Jesus Christ and the Almighty Father, you chose to follow the fallen angel. Yung fallen angel, sinungaling siya, akala mo party-party kayo sa impyerno, hindi totoo yun. No? Dahil kahit mismo si Lucifer, hindi siya pwede mag-party ron dahil paparusahan din siya. Kaya yung si Lucifer, hinahakot niya yung mga anak ni Almighty Father para malungkot si Almighty Father. Pero may mga matitirang faithful kay Almighty Father, 1/3 makakasama ni Almighty Father. Binanggit niya yon, purified in silver, tested in gold. 1/3. Kapalit ng mga 1/3 of the wicked angels na sumama kay Lucifer. So tayo yung ipapalit. Kaya magpasalamat tayo kay Almighty Father. Makukuha na natin ang ating inheritance, ang ating birthright. So dito tayo sa verse 11. From you comes forth one who plots evil against the Lord, a wicked counselor. Umpisa natin sa verse 10, no? For while tangled like thorns, and while drunken like drunkards, they shall be devoured like stubble fully dried. Susunugin. From you comes forth one who plots evil against the Lord, a wicked counselor. May darating na isang wicked counselor na binabanggitin sa Book of Revelation. Dahil ito nakalagay, from you comes forth one. Dahil sa iyo may darating na isa pa, galing sa iyo, from you, galing sa mundo. Isang tao na nagpa-plot ng evil against the Almighty Father. Pag nagpa-plot ng evil, sino yung tao na yon? Buhay na kaya ngayon yung tao na yun na nagpa-plot ng evil against the Almighty Father? Ituloy natin, no? A wicked counselor, or a counselor of Belial. Si Belial, sino si Belial? Kilala niyo si Belial? Si Belial siya si Baal din, no? Or yung demon. Counselor siya ng demon. Hindi siya kay Almighty Father. Ngayon, gumagawa na siya ng scheme or plot against the Almighty Father, against this world, against the humanity. Nakalagay ito sa Book of Revelation, di ba?
So, sino yung tao na yun? The beasts. Revelation chapter 13, verse 18. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast. For it is the number of a man. His number is 666. So, ito yung the beast. A wicked counselor. Or a counselor of Belial. Verse 12. Thus says the Lord, though they are safe and likewise many, yet in this manner they will all be cut down. When he passes through, though I have afflicted you, I will afflict you no more. So nakalagay dito, sabi ni Almighty Father, though they are safe and likewise many, yet in this manner they will be cut down when he passes through. Dahil sa sila ay madami, sa ngayon safe sila, pero madami sila. Pero sa ganitong pamamaraan, sila ay mapaparusahan pag dumaan yung wicked counselor or counselor of Belial. Pag in-apply na or gumawa na ng hakbang yung wicked counselor, ano na mangyayari? They will be cut down. Sino yung mga they will be cut down? Yung mga wicked people. When he passes through. Sino itong when he passes through? Ito yung counselor of Belial. So it's the consequences of the actions of the people by trusting the wicked counselor. For now, hindi nila alam na wicked counselor yon. Pero, we have signs, no? The Lord has given us signs who the wicked counselor will be. Tuloy natin verse 12. Though I have afflicted you, I will afflict you no more. Sino itong mga tong, though I have afflicted you, I will afflict you no more? These are the people who trust in the Almighty Father. Pinarusahan tayo ni Almighty Father, pero may stop yung parusa na niya sa atin. Ituloy natin sa verse 13. For now, I'll break off his yoke from you and burst your bonds apart. So this is verse 13. The devil has no hold of the people of the Almighty Father. Hindi na tayo nakadikit sa kasalanan. We are free from the bondage of sin and slavery. Dahil pinalaya tayo ni Jesus Christ. Verse 14, the Lord has given a command concerning you. Your name shall be perpetuated no longer out of the house of your gods. I will cut off the carved image and the molded image. I will dig your grave, for you are vile. Ito namang sa verse 14, ito naman ay para sa mga tao na patuloy pa rin gumagawa ng kasamaan. Ano ang mangyayari sa kanila? Sa great harvest, yung name nila, hindi na may pagpapatuloy. Mag-i-stop na yung name nila, yung lineage nila. Hindi na sila fruitful, wala na silang magiging anak. I-stop na ni Almighty Father yung wickedness ng tao. Your name shall be perpetuated no longer out of the house of your gods. Dahil may mga carved image and molded image na sinasamba yung mga tao na mga wicked. I will dig your grave, for you are vile, or contemptible, or masama, or karumal-dumal, or abomination. Ito ay para sa mga rebellious people. It's a warning from the Almighty Father. And the Lord God will fulfill what He has said in all of this in the Bible. Verse 15, behold, on the mountains, the feet of him who brings good tidings, who proclaims peace. So verse 15, ano? O Judah, keep your appointed feasts, perform your vows. For the wicked one shall no more pass through you, he is utterly cut off. So yung mga tao na
who brings good tidings, who share the word of the Almighty Father, who is faithful to the Almighty Father, who loves the Almighty Father and Jesus Christ, they proclaim peace. Doon sa mountain, anong mountain to? Mount Zion. Behold, on the mountains, the feet of him who brings good tidings, who proclaims peace. Sa Mount Zion to, sa New Jerusalem. Mga anak ni Almighty Father, they will be bibigyan ng reward. They will receive their reward, no? The feet of him who brings good tidings, who proclaims peace. O Judah, keep your appointed feasts. Perform your vows. Sa pagkasama na natin si Almighty Father, mapapatuloy natin ang ating vow. Ano yung vow natin? To celebrate Jesus, to worship the Almighty Father, to do the bidding of our Father. Dahil, for the wicked one shall no more pass through you. Wala na yung wicked one. Tatanggalin na ni Almighty Father yung wicked one, or the one of Belial. He is utterly cut off. Dito sa Revelation chapter 19, verse 20, then the beast was captured, and with him the false prophet, who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worshipped his image. These two were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. So ngayon naintindihan natin itong Nahum chapter 1 na pinapakita pa rin dito na yung mga nagtitiwala kay Almighty Father ay mabibigyan ng reward. At yung mga taong hindi nagtitiwala kay Almighty Father, mga disobedient people, they will suffer the consequences of their actions, their decision making. So, ngayon pa lang mag-decide na tayo. Kay Almighty Father ba tayo? Kay Jesus Christ or kay Belial? Dalawa lang ang pagpipilian natin, ano? Si Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, no? Or sa wickedness. Kasi other religion, kasama na sila doon sa wickedness. Why? If you check, meron silang mga graven image. Nakafocus sila sa mga material things of this world. Nakafocus sa greediness. Nakikita yung difference? Pag kay Almighty Father, kay Jesus Christ and the Holy Spirit tayo, walang greediness. Puro pagmamahal kay Almighty Father. Nakafocus sa birthright natin, sa inheritance natin. Pero, pag iba, saan nakafocus? Sa mundo na to. Sa kayamanan ng mundo na to. Sa mga material things, sa physical aspect of life, hindi nila nakikita yung spiritual aspect. So, kanino tayo magtitiwala? Decision making, the best decision that we will make is to choose our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. Pag si Jesus Christ, Almighty Father, and the Holy Spirit ang pinili natin, we are full of wisdom. Dahil kay Almighty Father, kay Jesus Christ, eternal salvation. A kingdom that will never end. True riches, peace, abundance,
protection, and satisfaction, lahat-lahat na ng magagandang mga bagay kay Almighty Father. Apart from the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, wala na. Puro mga kabulukan. Kaya si Almighty Father binigay sa atin ang kanyang mga salita para malaman natin. Maging aware tayo para sa great harvest, hindi na tayo magugulat at alam na natin kung ano ang gagawin natin. Ngayon pa lang mag-decide na tayo para ma-share din natin sa mga tao yung kabaitan ni Almighty Father at ni Jesus Christ, dahil may responsibility tayo as the children of the Almighty Father, as the friend of Jesus. Thank you, and God loves us all so much.